Ethiopia, worship in a shipping container. Ikatlong Juan Kapitulo 4, versikulo 4. Wala nang higit pang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig na ang aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Ang 12 taong gulang na si Bamlak ay nakatira sa Addis Ababa, Ethiopia. Gustong-gusto niyang magkwento ng Bible stories gamit ang kanyang mga makukulay na Bible storybook. Nagtuturo siya sa Children's Sabbath School at doon sila nakapwesto sa loob ng empty shipping container. Sa anumang araw ng Sanlinggo, inaanyayahan ng mga bata ang kanilang mga kaibigan na magtipon sa silid-aralan upang mag-awitan at maglaro tulad ng mga Bible trivia. Nag-oorganisa sila ng sarili nilang mga programa para paghahanda sa darating na Sabbath. Ang pamilya ni Theodrau ay nakatira malapit lang sa simbahang ito, kaya naman naririnig niya ang mga awitan mula sa kanilang bahay. Noong siya ay medyo bata pa, gumala siya sa kalye upang tingnan ang mga nag-aawitan. Nagustuhan niya ito. Hindi nagtagal ay pumupunta na rin sa simbahan si Theodrau at ang kanyang mga kapatid tuwing Sabbath. Ang mga magulang ng mga bata ay nakapansin ng pagbabago sa kanilang mga anak. Kaya naman naging interesado silang malaman kung ano ang mga pinagkakaabalahan ng mga bata. Nakiusap ang mga bata sa kanilang mga magulang na sumama sa kanila sa simbahan. At nung sumunod na Sabado, humanga sila sa kanilang nakita at naramdaman nilang ito ang tamang simbahan para sa kanilang pamilya. Makalipas ang 15 taon, nagpapasalamat pa rin sila sa kanilang mga anak sa pagpapakilala sa kanila sa Adventist Church. Nananalangin si Bamlak at ang iba pang mga bata na sana ay mas maluwang pa ang kanilang shipping container para makapag-invite pa sila ng iba pang mga bata sa Sabbath School pag-araw ng Sabado. Nauunawaan ng mga pinuno ng simbahan ang kahalagahan ng paglilingkod sa mga bata, kaya naman sinisikap nilang magbigay ng isang simpleng silid o kahit isang empty shipping container sa labas ng simbahan na magsisilbing classroom ng mga bata kapag araw ng Sabbath. Sa silid na ito, protektado ang mga bata sa init ng araw, buhos ng ulan, at anumang mga distraction sa paligid para maagaw ang kanilang atensyon mula sa kanilang pagsamba. Ang mga bata ay kadalasan inaakay ang kanilang mga magulang kay Jesus at sa ganitong paraan ay nabubuo ang simbahan sa tulong ng mga bata. Alam natin na ang ating mga ikapo at mga handog ay bahagi para sa Diyos na inaasahang maibabalik sa Kanya mula sa ating mga kinikita. Kahit na ang ikapo ay ang ilang bahagi ng ating mga kinikita na kung saan itinakda ng Diyos, ang offering naman ay nasa ating pagpapasya kung ilang porsyento ang ating kayang ibigay ng may pag-ibig. Sa halip na maghulog ng barya o papel na pera sa offering basket para suportahan ang simbahan, mas mabuting ipanalangin at itanong sa Diyos kung ilang porsyento ng ating kinikita ang nais niyang ibigay natin ng regular bawat Sabado o bawat buwan sa tuwing tayo ay tatanggap ng ating sweldo. Hilingin natin sa Kanya na pagpalain tayo ng higit pa at tingnan natin kung paano niya ibibigay ang lahat ng ating pangangailangan ayon sa Kanyang mga kayamanan kay Kristo Jesus. Filipos, Kapitulo 4, versikulo 19.